Hello mga kachikang mommies! May panibago na namang chika ang inyong guru today. Dahil nga, maraming mga bata ang nahihirapang magbasa at kalimitan sa pamilyang Pinoy. Big challenge ito dahil limited ang accessibility ng books sa bahay. But mom's reminder, reading does not start with expensive materials. It starts with small daily habits, encouragement, and patience. For this, I will be sharing a step by step reading guide on how to build a good reading habit for your kids para mas interesado silang matutong magbasa. At kung interesado ka, watch this video. Para maging interesado ang anak ninyong magsimulang magbasa, the first step is to build a safe and encouraging environment. Alam niyo ba mga mamshis na bago maging interesado ang bata, they need to feel safe from embarrassment and pressure. At para magawa ito, iwasang sabihin na, bakit hindi ka pa marunong magbasa? O kaya ay ikumpara siya sa reading ability ng mga kalaro o kaibigan. Instead say, okay lang yan. Practice lang ang kailangan mo. O kaya, good job for trying. Tandaan, children learn faster when they feel supported. If there are no books at home, start with words children see every day. Basahin yung mga food labels, street signs, sari-sari store products, yung mga nabibili nila sa tindahan kapag nagpapabili kayo ng kung ano-ano sa inyong mga anak. Text messages, but make sure na ito ay simple lang at maigsi. Yung mga TV subtitles, yung mga kalendaryo ninyo sa bahay na nakasabit lang, o kaya yung mga jeepney signs at marami pang iba. Remember, reading practice does not need to look formal. Kadalasan, gawin itong informal para tipo naglalaro lang kayo. Step 3. Read in the language the child understands. Ibig sabihin, kung ano ang kanyang naiintindihan, huwag gumamit ng mga highfalutin words, yung parang first time pa lang na naririnig ng bata. Dahil children learn best in a language they are comfortable with. Pwede kayong gumamit ng Filipino o kaya ay kung kayo'y Bisaya, edi gamitin yung Bisaya. At kung kayo naman ay Ilocano o kaya Kapampangan at kung ano pang language meron kayo sa bahay, doon kayo magsimula. Dahil strong reading skills begin with understanding. Step 4. Gumawa ng araw-araw na reading routine. Mga 10 to 15 minutes lang to. Dahil consistency matters more than long study hours. Maaari itong gawin bago matulog, pagkatapos kumain, o kaya after nila makapag-relax galing sa school. Dahil short and regular practice helps children improve without feeling overwhelmed. And step 5, make reading interactive. Mga miss, kailangan kapag nagbasa ng storybooks o kung ano man, subukan na tanungin ng anak sa binasa. Ask simple questions, for example, sa tingin mo, ano ang susunod na mangyayari kaya sa kwento? O kaya, sino ang paborito mong character sa story? At bakit? At ano yung naalala mo sa kwento o naiintindihan, hayaan siyang magkwento. Hayaan mo lang sapagkat this will improve comprehension, not just pronunciation. And step 6, celebrate small progress. Hindi naman kailangang mamahalin ang gawing reward sa anak. Pwede mong gamitin ang oral praise, o kaya magbigay ng mga tokens gaya ng candy, o kaya laro sa cellphone dahil ito yung gustong-gusto nila, 'di ba? Gawin itong pamamaraan para ma-encourage silang magbasa. At maaari din namang hindi muna sa paghugasin ng pinggan. Pero kapag halimbawang mapera ka, marami kang budget, pwede mo siyang i-Jollibee.
Kailan mo ito po pwedeng gawin? Kapag halimbawa, nakaka-recognize yun ng mga letters, kung yun yung purpose ninyo. Nakakabasa ng simple words, o kaya naman ng isang pahina ng storybook, o kaya ay nakakabasa ng isang sentence confidently. Dahil tandaan natin mga mommies, reading improvement takes time. Hindi yan sa isang upuan, magaling na agad silang magbasa. Remember, progress grows through encouragement. At step 7, let children see adults reading. Di ba nga ang mga bata ay puto maya? Kapag nakikita nila nagbabasa ang mga adults sa bahay, gagayahin nila ito. Dahil naiintindihan nilang ang pagbabasa ay mahalaga sa buhay. At step 8, magkwento ng magkwento. Kagaya ni Lola Basyang kapag kulang ang mga storybook sa bahay. Dahil storytelling still develops literacy. Pwede kayong mag-share ng inyong family experiences o kaya yung mga Filipino folktales, yung mga kwento pa nung mga unang panahon, yung mga child memories, o kaya ay stories from your community. Sapagkat listening helps children become better readers later. And another thing, learning is partnership. Parents and teachers must work together. Dahil children improve faster when parents and teachers communicate. Maaaring ang mga teachers ay mag-share ng mga reading difficulties, simple activities, or progress updates sa mga magulang. At ang mga magulang naman, they can continue this practicing at home. Sapagkat reading success becomes a team effort. At mga Miss and Sirs, alam naman nating every child learns differently, di ba? Hindi pare-pareho yung progress na nakukuha ng mga bata when it comes to reading. May mga batang mabilis makapagbasa at ang iba naman ay kailangan ng mahabang pasensya at oras. But with patience, consistency, and encouragement, struggling readers can become confident readers. Remember, ang pagkatuto sa pagbabasa ay hindi nagsisimula sa isang perpektong materyales. Ito ay nagsisimula sa isang caring adult na hindi sumusuko gaano man ka-challenging ang pagtuturo sa bata. Together, parents and teachers can help every child move from struggling to reading. And if you like this video, comment, follow, or subscribe for more helpful tips.